Good news ka-coffee, ito, para hindi naman lagi bad news, no? Good news dahil bumaba po yung crime rate o bilang po ng mga kasong naitatala sa bansa. Uy, maraming salamat naman kahit papaano, no? Positive ito ka-coffee. Yun nga lang, syempre, hindi i-highlight yan ng ilang media dahil accomplishment yan. Mabibilang yan sa accomplishment ng ating administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ng PNP. Syempre, gusto nila lagi negatibo. Anyway, sige, tayo na lang magbalita nito ka-coffee na bumaba po ang crime rate ng Pilipinas kasi usually umaangat no? O nagkakaroon ng bahagyang pag-angat, bumababa ng konti, umaangat, no? Pero ito, at least bumaba, no? Sa balitang ito ka-coffee ng CNN Philippines, PH crime rate drops by 7.84% from January to September 15, according po yan sa PNP. Ibig sabihin, kung ano man po yung strategy na ipinatutupad ng ating law enforcement agencies, halimbawa po ang PNP, mukhang epektibo ito. Sana magtuloy-tuloy ito ka-coffee, no? Bagamat may mga isolated cases pa rin tayo ng mga loko-lokong pulis, isolated case ka-coffee, marami pa rin po ang matitino. The country's overall crime rate has posted a decrease of 7.84%. Malaking bagay po yan, ha? From January 1 to September 15 this year, compared to the same period last year, according po yan sa Philippine National Police, ng kanilang hepe na si General Benjamin Acorda. Yan po ang kanya naging pahayag sa isa pong forum kahapon, Sabado. Acorda reported that the year-to-date recorded cases were 140,778, which was 11,975 fewer than 152,753 na naitala po the same period noong 2022. Oy, congratulations ha sa PNP. Kasi noon, hindi na i-record yung iba. Pero ito, ka-coffee, kasi mas aware na ang tao ngayon. Isumbong nyo agad sa PNP. No, bagamat yung iba, may mga doubts. Pero yun, sige, isumbong nyo lang yan, ka-coffee. No? At malaking bagay po itong 11,000 cases na hindi nangyari. No? O pagbaba itong 11,975 na mas mababa na bilang ng kaso kung ikukumpara natin sa same period last year. He said the PNP has arrested a total of 54,653 individuals, including 56 wanted persons with rewards. Uy, daming pera nito ah. ito ginagamitan ng intelligence funds. While 34,404 firearms have been confiscated since the start of the year. PNP also seized over 7.2 billion pesos worth of illegal drugs. Wag lang i-recycle kasi kawawa tayo na naman dyan. Through 34,496 police operations according po kay Acorda. Ang gaganda ng figures ka-coffee, no? Sana magtuloy-tuloy ito at maramdaman natin itong kapayapaan ka-coffee, no? O mabuwasan itong mga krimen na nangyayari. Kasi malaking bagay ito eh. Kung safe yung ating lugar, maraming turista ang mamamasyal sa atin. Maraming investors ang mamumuhunan sa atin, di ba? Kasi kung inyong matatandaan, a few years back, a few decades back, yung ibang mga investors hindi namumuhunan sa isang lugar dahil natatakot baka i-hostage, natatakot baka kikilan o kung ano-ano man. Yung ibang turista, imbis na pupunta sa isang lugar dahil maganda yung lugar na yon, hindi pupunta dahil natatakot sa kanyang seguridad o nangangamba para sa kanyang safety. Kung mababa ang crime rate o mabibilang lang sa ating mga kamay yung mga krimen na nagaganap, mas mai-encourage yung ating mga investors at ang ating mga turista na pumasyal kayo dito sa Pilipinas, tutulungan yung ating ekonomiya. Pero ano ito ka-coffee sabit-sabit ito eh. Kaya tumataas ang crime rate dahil din po sa kahirapan. Yung iba no choice. No, yung iba tamad lang talaga, gusto ng mabilis na pera, mag-engage into illegal activities. Pag nahuli, manghihingi ng tulong. O pag nahuli, magsisisi. No, wag naman sana ganoon. However, we acknowledge that there are instances of misconduct and we are taking decisive actions to address them. He also said, adding that the PNP remains steadfast in its commitment to cleansing its rank. Correct. Dapat linisin talaga ang PNP. Kanina ba yun o kahapon nagkaroon po ng on-the-spot drug testing sa mga high-ranking officials ng Philippine National Police. Buti na lang itong mga tenest ka-coffee, parang 60 plus ata na tenest yan, mga generals, negatibo lahat. Kasi pangit nga naman, general ka, magpa-positive ka sa on-the-spot drug test, ay naku, nakakahiya sa inyong hanay. From January 1, 2022 to August 30, 2023, we have resolved 4,082 cases involving our personnel, resulting in appropriate penalties and disciplinary actions. Dagdag po ng hepe ng PNP. At yung sangkot po na sa pagpaslang
kay Jemboy, no? Diyan po sa Nabotas, Nabotas ba o Malabon? Yung kay kaso ng Jemboy, nakalimutan na natin. Kaya natanggal na rin po sa serbisyo. Sana ganyan, no? Mabilis yung pag-aksyon ng PNP para hindi na pamarisan, no? At sana magtuloy-tuloy na ka-coffee itong pagbaba ng crime rate sa Pilipinas kasi dapat nga zero, no? Pero impossible naman ang zero sa case ng Philippines. Pero yung ibang bansa sa ilang syudad, no? Naabot nila itong zero crime rate. Pero sige, wag tayo masyadong idealistic doon sa zero. Basta mapababa lang. Every year, mapababa lang ito ng bahagya. Malaking bagay na po yan para sa ating mga ka-coffee. Para sa ating ekonomiya, para sa bansa natin ka-coffee. Kung magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng crime rate hanggang maabot natin na 1%, di ba? O zero na nga ka-coffee, no? Always watching your channel, sir, from Cagayan Valley. Kay Ma'am Cora Di Corion, shoutout po sa inyo. Si Fidela Ocampo, lalong umiiyak si Elizabeth Oropesa kasi maraming nagmamahal kay PBBM. May ibang mangilan-ngilan lang na magka-coffee. Hello, long time no watch po kay Mami Vicky. Hoy Mami Vicky, shoutout po sa inyo. Long time no vlogging. Matagal kasi hindi ako nakapag-vlog no. Lori Mamawag, salamat po ka-coffee sa update palagi. Thank you. Akala ko si Daryl Yap loyalista anti-Marcos pala, sabi ni Lori Mamawag. Actually, hindi natin ma-please yung mga tao. Hindi ko alam kay Daryl Yap Hindi natin ma-please yung mga yan kung sino yung kanilang mga sinusuportahan. Kasi yung iba, syempre, may kanya-kanyang interest din naman yan Baka wala silang makapala, no? Richard Cruz, sana po mabigyan pansin ang nangyari sa Navotas, mga kabataang high school. Kundi mapatay, masaksak ay ito pa ito ka-coffee, no? Pinapanood natin ang isang documentary ng eyewitness lang. Ito mga riot-riot, yung mga nadadamay Actually, malaking hamon din niya sa Philippine National Police. I-address nila itong problema na ito. Hoy, Sir Erwin Apurillo, watching from New York. Happy viewing po sa inyo. Sir, nag-send sa atin ng stars, sir. Thank you so much, sir. Yung iba, hindi ko nakikita ka-coffee, no? Sa Facebook, pasensya na, hindi ko kayo ma-acknowledge, pero maraming salamat po sa inyo. Merlin Carillo, hello mga idol, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng ating mga ka-coffee na nasa Facebook, nasa YouTube, nakikinig sa atin. Click lang po yung follow o like. Yan, mga hindi pa naka-follow, naka-like, pero matagal na po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At kung nasa YouTube kayo, ka-coffee, click lang po ang subscribe, libre. Wala po yung bayad YouTube, Facebook. Kay Ma'am Miriam Carpio, shoutout po sa inyo. Kay Bel Aquino, nakikinig sa atin dyan sa Vienna, Austria. Happy viewing po sa inyo. At sa lahat ng ating mga ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang gabi po sa inyo. Ingat kayo ka-coffee Ako ipansamantala muna magpapaalam ngayong araw po ng linggo, bukas Lunes, pasok na naman ulit tayo. Kayod kalabaw na naman ulit tayo ka-coffee. Isang linggo na naman tayo magtatrabaho, pero kailangan natin yan para sa ekonomiya, good vibes, ika nga ka-coffee, no, para sa ating future, para sa ating kinabukasan. Alright? Maraming salamat sa inyo. Paalam na sa inyo ka-coffee. Ingat kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Bye-bye.